Magandang araw sa inyong lahat mga master. May gagawin tayo ngayon na Hanabishi microwave oven. Ang problema daw nito ay walang power. Ano-ano kaya ang sanhi ng ganitong trouble? At ano kaya ang bumigay na parte nito? Ito ang kanyang model number. Bago tayo magsimula ay baka pwede pa-like ang videong ito, malaking bagay na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat mga master. Isaksak natin sa outlet para makita natin ang problema mga master. Yun, wala siyang display. Ibig sabihin walang pumapasok na voltahe dito sa kanyang digital. Kwento ng may-ari, ginagamit daw niya ito at biglang nag-brown out. Agad naman daw tinanggal sa outlet pero nang gagamitin niya ito ulit ay wala ng power. Ano-ano nga ba ang mga posibleng sira nito mga master? Tere na at ating tuklasin. Ang first step na gagawin natin ay tanggalin natin tong nail plug at tanggalin natin itong mga screw na nakapaligid dito mga master. At ngayong natanggal na ay itaas lang ng kaunti at hatakin ang kanyang cover. Kung makikita ay may isang screw dito sa kanyang itaas na bahagi ng board. Ikotin lamang ito gamit ang screw counterclockwise para ito'y matanggal. Kung mapapansin ay may board dito na marami ang wiring. Ito ang kanyang control board at built-in na dito ang kanyang power supply. Dito tayo magko-concentrate mga master. Hawakan ang kanyang plastic cover at unti-unting hatakin palabas para ito'y matanggal. Tanggalin natin itong mga nakakonect na wiring nito mga master. Paalala, tandaan lamang ang mga connection nito. At ngayong natanggal na natin ay maaari na nating i-troubleshoot ang control board na ito. Ang section na ito ang control sa kanyang buong system tulad ng keypad, timer, display at maging sa pag-trigger sa pag-init ng microwave. Kung may depekto ito ay magma-malfunction lahat ng nabanggit. Gamit tayo ng tester. Kung makikita ay meron itong dalawang screw. Ikotin lamang ito ng counterclockwise. Pagkatapos ay iangat lang ng kaunti. Kung mapapansin ng flex na ito ay kumukonekta sa keypad, ang atin lamang ang kanyang kabilaang lock para ito'y matanggal. At ngayong natanggal na ay maaari na tayong mag-troubleshoot mga master. Napaka-importante na i-visual check natin kung may mga nasunog na piyesa nito. Sa ganitong taktika ay madali lang ma-pinpoint kung nasaan ang pinaka-problema nito. Take your time mga master. Ang next step na gagawin natin ay i-check na natin kung may natitirang voltahe sa kanyang board. Paalala, kapag ganitong trouble ang ma-encounter nyo mga master ay ugaliing tingnan ang voltahe bago mag-resistance check, para maiwasan ang pagkasira ng board at ang ating tester. So i-check na natin ang voltahe nito mga master. Yun. Meron nga siyang voltahe mga master. Ibig sabihin merong pumapasok na voltahe sa kanyang primary power supply. Pero bakit hindi siya nag-o-on? I-discharge natin ito gamit ang male plug ng soldering iron. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang di inaasahang pagkakashock ng pyesa nito. Pagkatapos ma-discharge ay i-check natin ulit ang voltahe nito. Siguraduhin 0 volts na ito para hindi masira ang ating tester. Kapag nag 0 volts na ay pwede na tayong mag-resistance check mga master. Mag-range tayo sa X10. Sa range na ito malalaman natin kung may short o open parts. Kung makikita ay ang konsentrasyon natin ay ang main input power supply. Yun. Isa sa na-detect natin ay wala itong reading. Mukhang ang piyesang ito ay open. I-pull out natin ito para mapalitan. Yun. Ito pala ay inductor na kumukonekta sa parallel capacitor. Ito ay may tatlong kulay na pula. Kung hindi tayo nagkakamali ito ay may value na 2.2 mH. Sana ay ito na ang sira nito mga master. Palitan na natin ito. Kuha lang tayo dito ng stock na inductor. Kung makikita ay ang ipapalit natin dito ay 100 microhenry. Bakit mas mababa kumpara sa 2.2 mH? Sa mga naging karanasan natin ay maaari kang gumamit ng mga inductor na microhenry para sa testing purpose only. Pero kapag na-finalize na ang unit ay recommended talaga ang paggamit ng orihinal na piyesa nito. Mag-ingat sa pagkabit nito mga master. Iwasang dumikit ang piyesa nito sa ibang mga piyesa.
At ngayon na ikabit na natin ay maaari na nating i-test kung meron ng continuity. Yun. Meron na nga mga master. Sana ay okay na ang ating unit. Ibalik na natin ang kanyang board mga master. Ingatan ang pagkalagay nito pati na din ang kanyang flex, iwas damage mga master. Ilagay na rin natin ang kanyang mga screw. Kung makikita ay hinihigpitan natin ang kanyang mga wire socket. Isa ito sa pinaka-mainam para maiwasan ang loose connection mga master. Ibalik na natin ang mga connection nito para ma-testing. Siguraduhin tugma ang mga wire nito sa kanyang socket. Kung may mahalata kayong loose wire ay pinapayuhan ko kayong higpitan ito. Dito kasi nagsisimula ang pagka-shock ng pyesa. At ngayong nakabit na natin lahat ay maaari na nating i-plug in. Sana ay okay na ang ating unit. Ano sa palagay nyo mga master? Okay na kaya ito? O meron pa siyang trouble? Yun. Tumunog na ang kanyang buzzer. Nangangahulugan ng gumagana ang kanyang system. Kung makikita ay okay na ang kanyang display. Ayos. Sa mga may katanungan, comment lang kayo sa ibaba at sasagutin natin ang mga nais ninyong malaman. Sa mga hindi pa nakasubscribe ay pindutin lamang ang subscribe at like button para sa libreng impormasyon para lamang sa inyo mga master. Maraming salamat!